Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? May mga pagkakataong ang pagtitiwala ay nagiging isang patibong at ang tahanang inakala mong kanlungan ay siya palang magiging simula ng iyong pinakamadilim na bangungot. Sabi nila, ang Pasko raw ay panahon ng pag-asa at mga himala. Ngunit paano kung sa pinakabanal na gabi, ang matatanggap mong regalo ay hindi balot ng pagmamahal, kundi ng kataksilan na dudurog sa buo mong pagkatao? Ang malamig na simoy ng Disyembre ay banayad na dumadampi sa mga bintana ng marangyang bahay sa Paraiso Hills. Ngunit sa loob, nag-uumapaw ang init at pagmamahal. Mula sa stereo, maririnig ang himig ng mga klasikong pamaskong awitin. Amoy ng pine tree mula sa naglalakihang Christmas tree sa sala at ng bagong lutong bibingka mula sa kusina ang naghahalo sa hangin. Para kay Mayumi, perpekto ang lahat. Habang nakaupo sa malambot na carpet sa harap ng nagliliyab na fireplace, dahan-dahan niyang hinihimas ang kanyang 6 na buwang sinapupunan. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Anak," bulong niya, na para bang ang munting nilalang sa loob niya ay naririnig siya. Malapit na ang Pasko. Excited ka na ba? Si Daddy mo, siguradong matutuwa sa regalo natin para sa kanya. Mahal na mahal ka ni Daddy, baby ko. Sa tabi niya ay isang magandang kahon na binalot sa mamahaling papel. Sa loob nito ay isang relo, isang bagay na matagal nang pinapangarap ng kanyang asawang si Sylvan. Ilang buwan niya itong pinag-ipunan mula sa maliit na kinikita niya sa pag-o-online selling na hindi alam ng asawa. Gusto niya itong maging isang sorpresa. Kailangan na lang niya ng gunting para putulin ang sobrang ribbon. Tumayo siya at maingat na naglakad patungo sa study room ni Sylvan. Sigurado siyang may gunting doon sa drawer nito. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ni Sylvan at ng mga lumang libro. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang drawer ng mahogany desk nito. Papel, mga ballpen, paper clips, walang gunting. Sa pangalawang drawer, mas magulo ang laman, mga folder, resibo at kung ano-anong dokumento. Habang kinakalkal niya ito, isang malaking brown envelope na may selyo ng isang kilalang law firm ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi niya ito pinansin noong una, ngunit nang makita niya ang kanyang buong pangalan na nakatype sa labas, Mayumi Lazaro Montemayor, bigla siyang kinabahan. Bakit may sulat para sa kanya mula sa isang law firm sa loob ng drawer ni Sylvan? Dala ng kuryosidad, binuksan niya ang sobre. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang mga unang salita sa dokumento. Petition for annulment. Huminto ang kanyang paghinga. Nanlamig ang buo niyang katawan. Binasa niya ulit at ulit at ulit ang pangalan niya bilang respondent at ang pangalan ni Sylvan Montemayor bilang petitioner. Ang dahilan? Psychological incapacity. Hindi ito totoo. Nagkakamali lang ako ng basa. Isang masamang panaginip lang ito. Nabitawan niya ang mga papel. Kumalat ito sa sahig na parang mga basag na piraso ng kanyang puso. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. "Anong ginagawa mo rito?" Isang malamig at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Nandoon si Sylvan, nakatayo sa may pinto. Ang gwapo niyang mukha ay walang mababakas na anumang emosyon. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagmamahal para sa kanya, ngayon ay kasing lamig ng yelo. "Sylvan, ano to?" Hirap na tanong ni Mayumi habang tinuturo ang mga papel sa sahig. "Sabihin mo sa akin, nagkakamali lang sila ng sulat, di ba? Isang malaking pagkakamali lang to." Naglakad si Sylvan palapit, hindi para tulungan siyang tumayo, kundi para pulutin ang isang piraso ng papel. Tiningnan niya ito at saka walang pakialam na ibinalik sa mesa. "Hindi yan pagkakamali, Mayumi. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo." Gumuho ang mundo ni Mayumi. Ang bawat salita
ay parang punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Pero, bakit, Kit? Ang anak natin. Paano ang anak natin? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Sylvan. Anak? Baka anak mo lang. At huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng sapat na suporta. Ngayon, kung pwede lang, umalis ka na sa study ko. Hindi. Hindi ko maintindihan. Umiiyak na sabi ni Mayumi. Pilit na tumatayo. Mahal kita, Sylvan. Mahal na mahal kita. Pero hindi kita mahal, Mayumi. Diretsong sabi ni Sylvan. At sa mga salitang yon, naramdaman ni Mayumi ang huling piraso ng kanyang puso na nadurog. Kailanman ay hindi. Bago pa man siya makasagot, isang babae ang maringal na pumasok sa silid. Ang biyenan niya, si Doña Damiana Montemayor, nakasuot ng eleganteng pulang bestida. Ang mukha ay napapalibutan ng alahas at pagmamataas. Ano ang gulo rito? Tanong nito. Ang boses ay matigas at may awtoridad. Nakita niya ang mga papel sa sahig at ang umiiyak na si Mayumi. Imbis na mag-alala, isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Nalaman mo na pala. Mabuti naman. Mas mapapabilis ang lahat. Bakit po ninyo ginagawa sa akin to? Nagmamakaawang tanong ni Mayumi. Tiningnan siya ni Damiana mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basura. Dahil hindi ka nababagay sa pamilyang ito, isa ka lang hamak na babae na ginamit ng anak ko. Ngayong wala ka ng pakinabang, oras na para itapon ka. Lumingon si Damiana sa dalawang security guard na sumunod sa kanya. Palayasin ang babaeng yan. Nanlaki ang mga mata ni Mayumi. Hindi. Bahay ko to. Asawa ko si Sylvan. Hinawakan siya ng mga gwardiya sa magkabilang braso. Nagpumigla siya, sumigaw, ngunit wala siyang lakas laban sa kanila. Tiningnan niya si Sylvan, naghahanap ng kahit katiting na awa sa mga mata nito, ngunit malamig lang itong nakatingin habang kinakaladkad siya palabas ng sarili niyang pamamahay. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, itinulak siya palabas ng gate. Suot lamang ang manipis na pantulog. Walang sapin sa paa, walang pera, walang kahit ano. Bumagsak siya sa basang semento. Sylvan, maawa ka, ang anak natin. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagahalo sa dagundong ng ulan at kulog. Ang malaking gate ng mansyon ay dahan-dahang nagsara sa harap niya, tulad ng pagsasara ng huling kabanata ng kanyang mga pangarap. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nadulas siya sa madulas na sahig at bumagsak sa hagdanan. Isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang likod at tiyan. Habang nakahandusay sa kalsada, basang-basa at nanginginig sa ginawat sakit, ang tanging nagawa na lang niya ay yakapin ang kanyang sinapupunan. Ang buong mundo niya ay nagdilim. Nawalan siya ng malay sa gitna ng daan, sa ilalim ng walang awang buhos ng ulan sa gabi ng Pasko. Sa di kalayuan, isang pares ng nagliliwanag na headlight ng sasakyan ang huminto. Ang unang gumising sa diwa ni Mayumi ay ang amoy. Amoy ng mainit na sabaw, bawang at luya. Pamilyar, ligtas, amoy ng tahanan, ngunit hindi ng tahanan niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay isang kisameng gawa sa kahoy, may iilang agyo sa sulok. Malayo sa puting-puti at matataas na kisame ng mansyon sa Paraiso Hills. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang tiyan, kaya napahiga siyang muli. Doon niya napansin ang lahat. Nakahiga siya sa isang simpleng papag na babalutan ng makapal at malinis na kumot. Ang silid ay maliit, ngunit maaliwalas. May isang maliit na altar sa isang sulok at mga kurtinang bulaklakin sa bintana. Nasaan ako? Bulong niya sa sarili. Ang mga alaala mula kagabi ay bumalik na parang isang malaking alon. Ang petition for annulment, ang malamig na mga mata ni Sylvan, ang mapanuyang ngiti ni Damiana,
Ang pagkakaladkad sa kanya palabas sa gitna ng ulan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Baby ko! Huminga siya nang maluwag nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw sa loob. Buhay ang anak niya. Ligtas sila. Sa ngayon, bumukas ang pinto ng silid. Isang babaeng may edad na, may mga puting buhok na nakatali sa isang pusod at mabait na muka ang pumasok. May dala itong isang tray na may lamang mangkok ng mainit na lugaw at isang basong tubig. Gising ka na pala, Hija, sabi ng babae sa malumanay na boses. Huwag ka munang masyadong gumalaw. Baka sumakit pa ang katawan mo. Puno ng pagtataka at takot ang mga mata ni Mayumi. Sa sino po kayo? Nasaan po ako? Ngumiti ang babae. Isang ngiting nagbibigay ng kapanatagan. Ako si Gunita. Kapitbahay mo ako sa Paraiso Hills. Sa kabilang kanto lang. Nakita kita kagabi sa kalsada. Walang malay. Kaya dinala na kita rito. Si Aling Gunita. Naaalala niya ito. Madalas niya itong nakikitang nagwawalis sa bakuran nito tuwing umaga. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Masyado siyang abala sa kanyang perpektong mundo. Maraming salamat po. Halos pabulong na sabi ni Mayumi. Napakalaki po ng naitulong ninyo. Wala yon, sagot ni Aling Gunita habang inilalapag ang tray sa isang maliit na mesa. Halika, kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas para sa'yo at para sa dinadala mo. Tinulungan siya nitong umupo. Habang sinusubuan siya ng lugaw, hindi mapigilan ni Mayumi na mapaluha. Ang kabaitan ng isang estranghero ay mas matindi pa sa pagmamahal na inakala niyang totoo mula sa lalaking pinakasalan niya. Bakit po ninyo to ginagawa? Tanong ni Mayumi sa gitna ng paghikbi. Tumigil si Aling Gunita sa pagpapakain sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang ngunit mainit. Mayumi, panimula nito. Hindi mo na siguro natatandaan pero kilala ko ang Kuya Marco mo. Sa pagkarinig sa pangalan ng kanyang yumaong kapatid, biglang natigilan si Mayumi. Ilang taon na rin mula nang may bumanggit nito. Si Kuya, tumango si Aling Gunita, may bahid ng lungkot sa mga mata. Oo, dati, noong bagong lipat pa lang kami sa lugar na yan, muntik nang masagasaan ang bunso kong anak. Nawalan ng preno ang isang sasakyan. Pero itinulak siya ng kuya mo. Iniligtas niya ang anak ko, Mayumi. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Aling Gunita. Nailigtas niya ang anak ko pero siya ang tinamaan. Utang ko sa kanya ang buhay ng anak ko. Utang na loob na hindi ko kayang bayaran. Ngayon, si Mayumi naman ang napahagulgol. Naalala niya ang araw na yon, ang pinakamasakit na araw ng buhay niya. Ang kuya niya, ang nag-iisa niyang pamilya, ang tagapagtanggol niya ay biglang nawala. Mula noon, pagpapatuloy ni Aling Gunita, palihim kitang binabantayan. Nakikita ko kung gaano kakasaya sa asawa mo, pero nakikita ko rin ang mga anino sa mga mata ng biyenan mo. Kagabi, nang marinig ko ang sigawan at makita kitang kinaladkad palabas, alam kong kailangan kong gawin ito para sa kuya mo. Matapos kumain, dinala ni Aling Gunita si Mayumi sa banyo para makapaghilamos. Nang tumingin si Mayumi sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Isang babaeng namumutla, may pasa sa braso. Maga ang mga mata sa kaiiyak. Isang babaeng wasak. Ito na ba ang natira sa kanya? Pagkatapos ibigay ang lahat, ang mana niya mula sa magulang, ang tiwala, ang pagmamahal. Ito ang sukli sa kanya? Itatapon na parang basura? Isang apoy ang unti-unting nagsimulang mag-alab sa loob ng kanyang dibdib. Isang apoy na nagmula sa sakit, sa galit, sa pagkadurog ng kanyang pagkatao. Hindi sila pwedeng magtagumpay, bulong niya sa sarili. Para sa anak ko, para kay kuya, hindi ako pwedeng magpatalo. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Aling Gunita na may inaabot sa kanya. Hindi ka nag-iisa, anak. Sabi nito na may diin. May utang na loob ako sa kuya mo na kailangang bayaran.
at ang pagtulong sa'yo ang paraan para gawin yon. Inabot nito ang isang maliit at matigas na piraso ng papel, isang business card. Tumawag ka sa kanya, sabi ni Aling Gunita. Sasamahan kita. Kaibigan siya ng kuya mo, higit pa sa kaibigan, para na silang magkapatid. At may utang din siyang dapat bayaran sa Kuya Marco mo. Isang utang na mas malaki pa sa akin. Nanginginig na kinuha ni Mayumi ang card. Tiningnan niya ang pangalang nakasulat dito, nakaukit sa itim na tinta. Isang pangalan ang sumalubong sa kanya, isang pangalan na biglang nagpatibok ng malakas sa kanyang dibdib. Isang tibok ng takot, ng alaala, at ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Attorney Aki Katapangan. Ang tagumpay ay may sariling amoy. Para kay Attorney Aki Katapangan, ito ay ang amoy ng mamahaling leather, ng bagong print na dokumento, at ng bagong timplang kape sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng isang gusali sa Makati. Mula sa kanyang bintanang salamin, tanaw niya ang buong syudad, isang gubat na gawa sa bakal at semento kung saan siya ang isa sa mga pinakamatagumpay na mga ngaso. Ngunit sa araw na yon, walang lasa ang tagumpay, walang halaga ang tanawin. Nakatayo siya, hindi nakatingin sa labas, kundi sa isang maliit na picture frame sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang lumang litrato, dalawang binatang lalaki, magkaakbay, nakangiti ng malapad sa kamera. Ang araw ay sumisikat sa kanilang likuran. Sila noong nasa kolehiyo. Puno ng pangarap, puno ng buhay. Siya at si Marco Lazaro. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Narinig na naman niya sa kanyang isipan ang tunog. Ang nakabibinging pag-scrape ng gulong sa aspalto, ang sigaw, ang malakas na kalabog, at ang huling mga salita ni Marco habang nakahandusay ito sa kanyang mga bisig. Si Mayumi, bantayan mo. Dapat ako yon. Bulong ni Aki sa sarili. Isang pangungusap na inulit-ulit niya sa loob ng halos 10 taon. Tumunog ang kanyang telepono, pinuputol ang mapait na pagbabalik tanaw. Intercom, ang kanyang sekretarya. Sir Aki, may tawag po sa line 1. Isang Aling Gunita daw po. Urgent daw po at tungkol kay Mayumi Lazaro. Sa pagkarinig ng pangalan, biglang tumayo ng tuwid si Aki. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila biglang bumilis. Mayumi. Ilang taon na rin niyang hindi naririnig ang pangalang iyon. Pagkatapos ng libing ni Marco, sinubukan niyang kumustahin ang dalaga, ngunit palagi itong umiiwas. Ang huling balita niya ay ikinasal na ito sa isang mayamang negosyante, isang Montemayor. Inisip niya, marahil ay masaya na ito. Marahil ay hindi na nito kailangan ang anino ng nakaraan. Ipatch mo, utos niya. Ang boses ay biglang naging seryoso. Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang boses ng matandang babae ang narinig niya, halatang nag-aalala. Attorney Katapangan, pasensya na po sa abala. Tumatawag po ako para kay Mayumi. Anong nangyari sa kanya? Diretsong tanong ni Aki. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Mahabang kwento po, attorney, pero kailangan niya po ng tulong. Ang tulong ninyo. Isang oras ang lumipas. Pumasok sa conference room ng Katapangan Law Firm ang isang babaeng tila binalot sa kumot ng kalungkutan. Maputla, maga ang mga mata, at maingat na inaalalayan ng isang matandang babae. Siya si Mayumi. Ang dating masayahin at puno ng siglang kapatid ni Marco ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nakatayo si Aki sa dulo ng mahabang mesa. Suot ang kanyang maskara ng profesionalismo. Ngunit sa loob, ang puso niya ay parang pinipiga. Ang pagkakasala, ang bigat ng pangakong binitawan niya kay Marco, lahat ay bumalik. Maupo kayo, sabi niya sa formal na tono. Naupo si Mayumi, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Si Aling Gunita ang nagsimulang magsalita. Ikinukwento ang mga nangyari. Habang nakikinig,
Ang mga kamay ni Aki na nasa ilalim ng mesa ay nakakuyom. Ang bawat detalye, ang pagtataboy, ang pag-ulan, ang pagbagsak ay nagpapasiklab sa galit sa kanyang puso. Nang matapos si Aling Gunita, tumingin si Aki kay Mayumi. Gusto kong marinig mula sa iyo, Mayumi. Sabihin mo sa akin ang lahat. Nanginginig na iniangat ni Mayumi ang kanyang tingin. Sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. At sa mga matang iyon, nakita ni Aki ang sakit, ang pagtataksil, at ang latay ng isang pusong pinagkaitan ng katarungan. Umiiyak na ikinuwento ni Mayumi ang lahat, mula sa masayang paghahanda para sa Pasko hanggang sa pagkakita niya sa petition for annulment. Ikinuwento niya ang mga salitang binitiwan ni Sylvan, ang paghamak ni Damiana. Hindi siya pinutol ni Aki. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat ng sakit. Nang matapos si Mayumi, katahimikan ang bumalot sa silid. Kinuha ni Aki ang isang kopya ng dokumento na dala ni Mayumi. Binasa niya ito ng mabilis. Ang kanyang mga mata bilang isang abogado ay sinusuri ang bawat salita. Psychological incapacity. Basa niya ng malakas. Puno ng pang-uyam. Isang kasinungalingan. Gagamitin nila ang koneksyon at pera nila para idiin ka sa kasong ito. Sasabihin nilang hindi ka mentally stable para maging asawa at ina. Sa pagkarinig nito, muling napahagulgol si Mayumi. Wala po akong laban sa kanila. Gusto ko lang ng isang tahanan para sa anak ko. Tumayo si Aki. Naglakad siya palapit sa bintana. Tinalikuran sila. Tumingin siya sa syudad sa ibaba. Ang syudad na minsan ay sumisimbolo sa kanyang tagumpay, ngayon ay sumisimbolo sa kawalang katarungan na dinaranas ng babaeng ipinagkatiwala sa kanya. Mayumi, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Humarap siya. Ang dating maskara ng profesionalismo ay wala na. Ang nakikita na lang ni Mayumi ay ang mga matang nag-aalab, puno ng determinasyon. Hindi lang bahay ang babawiin natin, sabi niya. At sa pagkakataong ito, direkta siyang nakatingin sa mga mata ni Mayumi. Babawiin natin ang dignidad mo, ang pangalan mo, at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata mo. Ito ay higit pa sa isang kaso. Ito ay personal. Ito ang pagbabayad sa isang utang na matagal na niyang dinadala. Samantala, sa isang marangyang mansyon sa Paraiso Hills, tumatawa si Sylvan Montemayor habang kausap ang kanyang ina sa telepono. Yes, Mom. I got the summons. Mukhang lalaban nga ang pulubi na. Isang sobre ang iniabot sa kanya ng isang katulong. Ang selyo ay mula sa Katapangan Law Firm. Binuksan niya ito, binasa, at muling tumawa. Relax, Mom. She hired some small-time lawyer. Kaibigan daw ng patay niyang kapatid. This will be easy. Ngunit sa kabilang linya, hindi tumatawa si Damiana. Ang pangalang Katapangan ay pamilyar sa kanya. Isang pangalan na kinatatakutan sa mundo ng batas. Sylvan, sabi ni Damiana. Ang boses ay biglang nawalan ng pagbibiro. Huwag mong maliitin ang kalaban. This is not some small-time lawyer. This is war. Tumingin si Sylvan sa pangalan sa letterhead. Attorney Aki Katapangan. May kung anong kaba siyang naramdaman. Itinapon niya ang papel sa mesa. Don't worry, Mom. She's fighting back. Fine. It's time for Plan B. Ang apartment na inayos ni Aki para kay Mayumi ay maliit. Isang maliit na sala, nakasama na rin ang kusina, at isang kwarto, malayo sa lawak at karangyaan ng mansyon kung saan siya dati nakatira. Ngunit habang nililinis niya ang bawat sulok, habang inaayos niya ang iilang gamit na naibili niya para kay Mayumi, ito ay isang palasyo. Sapagkat dito, malaya siya. Dito, wala ang malamig na mga mata ni Damiana o ang alaala ng kataksilan ni Sylvan. Ito ay isang bagong simula. Inilabas niya mula sa kanyang pitaka ang isang maliit na larawan, ang pinakauna niyang ultrasound.
Maingat niya itong inilagay sa isang murang picture frame at ipinatong sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama. "Tayo na lang dalawa ngayon, anak," bulong niya habang hinahaplos ang larawan. "Pero kaya natin 'to. Bubuo tayo ng sarili nating tahanan." Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng ilang araw. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay, madaling mabasag. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng simpleng hapunan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello?" Katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay isang mahinang paghinga. "Hello? Sino to?" Ulit niya, nagsisimula ng kabahan. Isang boses ang sumagot. Boses na binago ng teknolohiya, malamig at walang emosyon. Parang boses ng isang robot. Mayumi Montemayor. Nanlamig ang buo niyang katawan. "Sino ka?" "Isang babala," sabi ng boses. "Alam namin kung nasaan ka. Alam namin ang bawat galaw mo. Mag-isip-isip ka." "Anong kailangan niyo?" Nanginginig na tanong ni Mayumi. Ang isang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan. "Para sa kapakanan ng anak mo," sabi ng boses. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Mayumi ang tunay na kilabot. "Tumigil ka na. Itigil mo na ang kaso. Kung hindi..." Biglang naputol ang linya. Nabitawan ni Mayumi ang telepono. Bumagsak ito sa sahig. Napasandal siya sa pader, habol ang kanyang hininga. Ang puso niya ay kumakabog ng sobrang bilis. Hindi ito isang biro. Sila ito. Alam niyang sila ang may gawa nito. Hindi niya namalayan ng oras. Nakaupo lang siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa takot. Tumunog ang doorbell. Sa sobrang gulat, napasigaw siya ng bahagya. Hindi siya gumalaw. Paano kung sila yon? "Mayumi?" Isang boses mula sa labas. Isang boses na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Si Akit to. Dali-dali siyang tumayo at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Aki. May dalang dalawang paper bag ng pagkain. Ang mukha nito ay halatang nag-aalala. "Okay ka lang? Kanina pa ako tumatawag sa phone mo, hindi mo sinasagot." Hindi siya nakapagsalita. Tumulo na lang ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang makita ni Aki ang kanyang itsura, mabilis nitong ipinatong ang mga dala sa sahig at hinawakan siya sa mga balikat. Anong nangyari? Ikinuwento niya ang tungkol sa tawag. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Aki. Ang pag-aalala ay napalitan ng galit. Ang mga panga nito ay nagtiim. "Mga duwag," sabi ni Aki sa pabulong ngunit puno ng galit na boses. Pumasok ito at sinuri ang buong apartment. Tiningnan ang mga bintana at ang lock ng pinto. "Dito ka lang," sabi nito kay Mayumi. "Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila kayang saktan. I won't let them." Ang mga salitang yon at ang paraan ng pagkakasabi niya ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Mayumi. Magkasalo silang kumain ng hapunan na dala ni Aki. Sinubukan niyang maging normal, maging matatag. Ngunit ang takot ay nakabakat na sa kanyang puso. Nang paalis na si Aki, pinayuhan siya nito na ilak ng mabuti ang pinto at tumawag agad kung may kahit anong hinala. "Mag-iingat ka, Mayumi," sabi ni Aki bago tuluyang umalis. May kung anong bigat sa kanyang mga mata. Sinunod ni Mayumi ang lahat ng bilin nito. Nilak niya ang pinto, hinarangan pa niya ng upuan. Ngunit hindi pa rin siya mapakali. Para gumaan ang kanyang pakiramdam, nagpasya siyang maglakad-lakad muna sa maliit na park sa tapat ng apartment building. Kailangan niya ng hangin. 10 minuto lang siyang nawala. Pagbalik niya sa apartment, naramdaman niya agad na may mali. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Itinulak niya ito ng dahan-dahan. Ang kanyang munting tahanan, ang kanyang bagong simula. Wasak. Nakatumba ang lamesa. Basag ang mga plato sa sahig.
Ang unan sa sofa ay sinlaslas at ang pinakamasakit sa lahat, ang picture frame na kinalalagyan ng kanyang ultrasound picture ay basag na basag sa sahig. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hikbi at sa pader, sa itaas ng kanyang kama, mayroong mensahe na isinulat gamit ang pulang pintura. Isang salita lang, umalis ka. Hindi na niya napigilan ang sarili. Humagulgol siya, napaluhod sa sahig sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang buhay. Ang takot ay bumalot sa kanya. Mas matindi, mas nakasusakal. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang mabilis na mga yapak sa pasilyo. Mayumi. Si Aki. Bumalik ito. Siguro ay may nakalimutan. Ngunit nang makita nito ang itsura ng apartment at ang itsura niyang nakaluhod sa sahig, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha nito. Mabilis siyang nilapitan ni Aki at niyakap. Sa mga bisig nito, naramdaman ni Mayumi ang pagyanig ng katawan nito. Isang panginginig na dulot ng matinding galit. Tumingin si Aki sa paligid, sa mga nasirang gamit, sa mensahe sa pader. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng sobrang higpit. Tapos na to, sabi ni Aki. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Humiwalay ito sa pagkakayakap at hinawakan ng kanyang mukha. Pinunasan ng kanyang mga luha. Ang mga mata nito ay nag-aalab. Starting tonight, you're not staying alone, deklara ni Aki. Kumuha ka ng ilang damit. Lilipat ka sa isang lugar na sigurado akong ligtas. Ang lugar na tinutukoy ni Aki ay isang condominium unit sa isang gusaling may mahigpit na seguridad. Pagpasok ni Mayumi, hindi niya maiwasang mamangha. Malinis, moderno, at halatang hindi tinitirhan. Ito ang safe house ng law firm. Paliwanag ni Aki habang inilalapag ang maliit na bag na naglalaman ng mga damit ni Mayumi. Walang nakakaalam ng address na tumaliban sa akin at sa pinagkakatiwalaan kong staff. Ligtas ka rito. May isang malaking bintana sa sala na may tanawin ng nagkikislapang mga ilaw ng syudad. Maganda. Ngunit para kay Mayumi, para itong isang gintong hawla. Gaano man kaganda, kulungan pa rin. Hanggang kailan ako rito? Mahinang tanong niya. Ang boses ay pagod. Hanggang sa masigurado nating hindi ka na nila magagalaw. Sagot ni Aki. Ang tono ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pakikipagtalo. Mayumi, this is not just about the annulment anymore. They are capable of violence. Hindi na natin sila pwedeng pagkatiwalaan. Sa mga sumunod na araw, ang condominium ang naging mundo ni Mayumi. Dinadalhan siya ni Aki ng pagkain at mga update tungkol sa kaso araw-araw. Sa mga pag-uusap nila, nalaman ni Mayumi na ang team ni Aki ay nagsasagawa ng mas malalim na investigasyon sa pananalapi ni Sylvan. May mga nakikita kaming kahina-hinalang transaksyon, sabi ni Aki isang gabi, habang tinitingnan ang mga dokumento sa laptop nito. Malalaking halaga ng pera na pumapasok sa isang investment company na pag-aari pala ni Damiana, pero nakapangalan sa iba, at ang pera ay nanggagaling sa maraming iba't ibang tao. Investment company? Nagtatakang tanong ni Mayumi. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Noong bagong kasal kami, sinabi ni Sylvan na i-invest ko raw ang perang minana ko sa mga magulang ko. Sabi niya, mas lalago raw yon sa isang private investment fund na hawak ng pamilya nila. Buong tiwala ko itong ibinigay sa kanya. Biglang natigilan si Aki. Tumingin siya kay Mayumi. Ang mga mata ay nanlilisik. Magkano ang halaga, Mayumi? Nang sabihin ni Mayumi ang eksaktong halaga, napamura si Aki ng mahina. Iyon ang parehong halaga na pumasok bilang seed money sa investment company ni Damiana 5 taon na ang nakalipas. Ginamit nila ang pera niya, ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Ginamit nila yon para simulan ang kanilang maruming negosyo. Ang sakit ay mas matindi pa sa kataksilan.
Ito ay pagnanakaw. Pagnanakaw ng kanyang nakaraan at ng kanyang kinabukasan. Kinabukasan sinabi ni Aki na may kailangan siyang ipakilala kay Mayumi. Isang taong maaaring makatulong na palakasin ang kanilang kaso. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na kapihan na malayo sa syudad, isang lugar na sinigurado ni Aki na ligtas. Ang babaeng naghihintay sa kanila sa isang sulok ay bata pa. Marahil ay kaedad lang ni Mayumi. Maputla ito at bakas sa muka ang matinding kalungkutan. Mayumi, si Luz Cortez. Pagpapakilala ni Aki. Luz, si Mayumi. Nag-aalangang ngumiti si Luz. Ikaw pala. Nakita ko ang mga litrato ng kasal ninyo noon sa magazine. Ang ganda mo. Salamat, sagot ni Mayumi. Maupo ka. Nagsimulang magkwento si Luz. Isa siyang byuda. Ang kanyang asawa, isang seaman, ay namatay 1 taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidente. Ang lahat ng naipon nitong pera, ang lahat ng perang pampagawa sana nila ng bahay at pangkolehiyo ng kanilang anak, ay inilagay niya sa Montemayor Prime Investments, ang kumpanya ni Damiana. Pinangakuan siya ni Sylvan ng doble-dobleng tubo. Napakabait niya noong una, sabi ni Luz, habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sinabi niya na kaibigan daw siya ng yumaong asawa ko. Naniwala ako. Isang araw, bigla na lang silang hindi makontak. Sabi nila, nalugi raw ang kumpanya. Nawala ang lahat, Mayumi. Lahat-lahat. Habang nakikinig si Mayumi, parang naririnig niya ang sarili niyang kwento. Ang parehong pangaakit, ang parehong mga pangako, ang parehong pagtataksil. Hindi na lamang ito tungkol sa kanya. Marami sila. Maraming buhay ang sinira ng mag-inang Montemayor. Tiningnan ni Mayumi si Luz at sa mga mata nito, nakita niya ang sarili niyang sakit at desperasyon. Inabot niya ang kamay ni Luz at hinawakan ito ng mahigpit. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Luz, sabi ni Mayumi. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sa unang pagkakataon, puno ito ng determinasyon. Hindi na ako natatakot. Lalaban tayo. Babawiin natin ang lahat. Nagkatinginan ang 2 babae. 2 biktima na pinag-isa ng parehong sakit at panluloko. Sa sandaling iyon, hindi na lamang sila mga biktima. Sila ay mga mandirigma. Umuwi si Aki sa kanyang opisina ng gabing iyon na may bagong pag-asa. Mas lumalakas ang kanilang kaso. Ngunit kailangan pa nila ng isang matibay na ebidensya, isang bagay na direktang mag-uugnay sa mag-ina sa krimen. Habang papalabas na siya ng gusali, hinarang siya ng guard sa lobby. Attorney, may nag-iwan po nito para sa inyo kanina. Isang motorcycle courier daw po. Inabot ng guard sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Walang return address. Kinuha ito ni Aki. Ang kanyang isip ay puno ng pagtataka. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, binuksan niya ang sobre. Ang laman nito ay hindi sulat, hindi dokumento. Isang itim na USB flash drive, walang kahit anong marka. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Aki ay halos nakabibingi. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis, hindi pantay na pagtibok ng kanyang puso. Nakatitig siya sa maliit na itim na USB drive na nasa ibabaw ng kanyang mesa na para bang ito ay isang bomba na anumang oras ay maaring sumabog. Sino ang nagpadala nito? Ano ang laman? Isang patibong ba ito? O isang biyaya mula sa langit? Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tech expert. I need you to run a full diagnostic on a flash drive. Check for viruses, tracking software, everything. Then, secure a standalone laptop, completely offline. Dalhin mo rito sa opisina. Now, makalipas ang kalahating oras, nasa loob na sila ng conference room. Kinumpirma ng tech expert na malinis ang drive. Walang kahit anong mali siya. Are you sure? Tanong ni Aki. 100% sir.
It's clean. Huminga ng malalim si Aki. Okay, leave me. Nang mag-isa na lang siya, isinaksak niya ang USB sa offline na laptop. Nag-pop up sa screen ang isang folder. Walang pangalan. Binuksan niya ito. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang folder ay naglalaman ng daan-daang files, mga spreadsheet, mga PDF, mga audio recording. Binuksan niya ang unang spreadsheet. Ito ay isang detalyadong listahan ng mga investors, kasama si Luz Quartz, at marami pang ibang pangalan. Sa tabi ng bawat pangalan ay ang halaga ng kanilang ininvest. At sa isang hiwalay na column na may titulong source, nakasulat kung paano sila na-recruit. OFW referral, church group, widow's fund. Binuksan niya ang isa pang file. Ito ay mga bank statement. Mga pekeng bank statement na ipinapadala sa mga biktima para ipakita na lumalago ang kanilang pera. Sa isang hiwalay na folder, nandoon ang mga totoong bank statement. Nagpapakita kung paano ang pera ay direktang inililipat sa mga personal offshore accounts ni Damiana at Sylvan Montemayor. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Ito na. Ito na ang ebidensyang hinahanap nila. Isang kumpletong blueprint ng buong fraudulent operation. Pero may higit pa. Binuksan niya ang folder na may label na audio. Ang unang file ay may petsa na kapareho ng gabi kung kailan itinaboy si Mayumi. Nag-click siya. Tunog ng alak na isinasalin sa baso. Boses ni Sylvan. Everything went smoothly, Mom. She's out. Boses ni Damiana. Good. Make sure you delete all her messages, all her photos. We need to erase any trace of her pathetic existence in this family. The annulment should be quick. Our lawyers will handle that gold digger. Boses ni Sylvan. What about the baby? Katahimikan. Boses ni Damiana. Mas malamig, mas malupit. That thing is a loose end. Isang pagkakamali na kailangang itama. She's a nobody. Kapag nanganak siya, siguraduhin mong hindi na siya makakapagsalita pa. Understood? Pinindot ni Aki ang stop. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Hindi na ito simpleng panloloko. Ito ay isang banta sa buhay. Isang banta sa buhay ni Mayumi at ng kanyang magiging anak. Dali-dali niyang tinawagan si Mayumi. Aki, anong nangyari? Tanong ni Mayumi, halatang nagising sa tawag. Mayumi, sabi ni Aki, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. May nakuha kami. Isang bagay na malaki. Mag-uusap tayo bukas. Pero ngayon, I want you to promise me something. Huwag na huwag kang lalabas ng unit na yan for any reason. Huwag kang magbubukas ng pinto sa kahit na sino maliban sa akin. Naiintindihan mo ba? Aki, tinatakot mo ako. Ano ba to? Just trust me, Mayumi. Please. Lock your doors. I'll be there first thing in the morning. Pagkatapos ng tawag, tinipon ni Aki ang kanyang legal team para sa isang emergency meeting. Ang dating tahimik na opisina ay napuno ng tensyon at pagkabigla habang ipinapakita niya ang laman ng USB. Ang kaso ng annulment ay biglang naging pangalawa na lang. Ang hinaharap nila ngayon ay isang malaking criminal case, large-scale estafa, falsification of documents, at posibleng attempted murder. Sino ang nagbigay nito? Tanong ng isa sa kanyang mga junior lawyer. Umiling si Aki. Hindi ko alam. At sa ngayon, mas mabuting hindi natin alam. Ang mahalaga, gamitin natin ito. We need to move fast bago pa nila malaman na hawak na natin ang lahat. Samantala, sa mansyon ng mga Montemayor, hindi mapakali si Damiana. May mali. Masyadong tahimik. Ilang araw nang walang balita mula sa kampo ni Mayumi. Ang kanyang mga pananakot ay tila walang epekto. Habang nagkakape siya sa kanyang veranda, tumunog ang kanyang burner phone, isang teleponong ginagamit niya para sa mga ilegal na transaksyon. Isang numero na hindi nakarehistro, isang text message,
Binuksan niya ito. 5 salita lang. Ngunit ang 5 salitang iyon ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nasa amin na ang lahat. Nabitawan ni Damiana ang kanyang tasa. Ang mainit na kape ay tumapon sa kanyang mamahaling damit, ngunit hindi niya ito naramdaman. Tiningnan niya muli ang mensahe. Tapos na ang laro ninyo. Ang mensahe ay parang isang kidlat na tumama sa pundasyon ng imperyong binuo ni Damiana Montemayor. Sa isang iglap, ang kanyang postura ng kapangyarihan at kontrol ay gumuho, napalitan ng purong, hindi naaangkop na takot. Sino? Paano? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang paulit-ulit na binabasa ang text message, isang tao mula sa loob ang nagtaksil sa kanya. Isang taong may access sa lahat. Ang isiping iyon ay mas nakakakilabot kaysa sa mismong banta. Mabilis niyang tinawagan si Sylvan. Pumunta ka rito. Ngayon din. Sigaw niya sa telepono. Wala na ang dati niyang malamig na kontrol. Pagdating ni Sylvan, nakita niya ang kanyang ina na hindi mapakali. Naglalakad pabalik-balik sa sala na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Mom, what's wrong? Ipinakita ni Damiana ang telepono. Nang mabasa ni Sylvan ang mensahe, namutla siya. Sinong nagpadala niyan? Baka panloloko lang yan, Mom. Huwag kang tanga, Sylvan. Sigaw ni Damiana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang USB! Ang lahat ng files natin. Kung hawak na nila yon, tapos na tayo. Bilangguan ang bagsak natin. So anong gagawin na natin? Tanong ni Sylvan. Ang boses ay nagsisimula nang magpakita ng pagkataranta. Tumigil si Damiana sa paglalakad. Humarap siya sa kanyang anak. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas mapanganib, isang desperadong katatagan. May isang paraan lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng lason. Kung wala ang testigo, walang kaso. Kung wala ang USB, walang ebidensya. Kailangan nating makuha si Mayumi at kailangan nating makuha ang flash drive na yon kahit anong mangyari. Samantala, sa condominium unit, sinusubukang iproseso ni Mayumi ang lahat ng sinabi sa kanya ni Aki. Hawak na nila ang ebidensya, ang katotohanan. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang paglago ng isang mas matinding takot. Kung alam niyang ganito kalaki ang kasalanan ng mga Montemayor, alam din niyang gagawin ng mga ito ang lahat para patahimikin siya. Mayumi, kailangan mong pumunta sa OB-GYN mo para sa regular check-up mo, paalala ni Aling Gunita sa telepono. Hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo at ang bata. Natatakot po ako, Aling Gunita, aminado ni Mayumi. Sasama ako sa'yo, sabi ng matanda. Si Aki na rin ang maghahatid sa atin. Hindi ka pababayaan nun. Magiging ligtas tayo. Pumayag si Mayumi. Alam niyang tama si Aling Gunita. Ang kalusugan ng kanyang anak ang pinakamahalaga. Kinabukasan, sinundo sila ni Aki. Ang dating magarang sasakyan nito ay pinalitan ng isang simpleng SUV na may tinted na bintana. Bago sila umalis, pinaalalahanan sila ni Aki. Diretso lang tayo sa klinik at pabalik. Walang hihinto kahit saan. Manatili kayong malapit sa akin. Maliwanag? Tumango ang dalawang babae. Ang check-up ay naging maayos. Narinig ni Mayumi ang malakas na tibok ng puso ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang takot. Ito ang kanyang lakas. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Paglabas nila ng klinik, masaya silang naglalakad sa parking lot. Si Aling Gunita ay may dalang maliit na supot ng mga gamit pambata na binili nito habang naghihintay. Tingnan mo, Yumi. Ang cute ng mga medyas na to. Masayang sabi ni Aling Gunita. Ngumiti si Mayumi. Sa isang sandali, naramdaman niyang normal ang lahat. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang binasag. Isang itim na van na walang plaka ang humarurot at biglang huminto sa kanilang harapan.
Bumukas ang pinto nito at dalawang lalaking nakamaskara ang mabilis na bumaba. Mayumi, sigaw ni Aki. Agad na inilagay ang sarili sa pagitan ni Mayumi at ng mga lalaki. Hinablot ng isang lalaki si Aling Gunita, habang ang isa naman ay sinubukang kunin si Mayumi. Nagpumiglas si Mayumi. Sumisigaw. Pinoprotektahan ang kanyang tiyan. "Huwag niyo siyang sasaktan!" Sigaw ni Aki. Sinuntok niya ng buong lakas ang lalaking papalapit kay Mayumi. Bumagsak ito. Ngunit ang kasama nito ay naglabas ng isang tubo at ipinalo ito sa braso ni Aki. Daing ni Aki sa sakit. Ngunit hindi siya sumuko. Kahit may injury, muli siyang sumugod. Sinipa ang isa pang lalaki palayo kay Aling Gunita. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsigawan. Ang gulo ay nakaagaw ng atensyon. Alam ng mga lalaki na paubos na ang oras nila. "Kunin niyo na siya!" Sigaw ng driver mula sa loob ng van. Muling sinugod ng isang lalaki si Mayumi. Ngunit sa pagkakataong ito, si Aki ay nakabawi. Sinalubong niya ang lalaki ng isang malakas na sipa sa dibdib. Tumilapon ito at bumagsak malapit sa van. Dahil sa takot at pag-aalala, ang driver ng van ay humarurot paalis. Iniwan ang dalawang kasamahan na natataranta. Tumakbo ang mga ito sa magkaibang direksyon at naglaho sa gitna ng mga tao. Mabilis na nilapitan ni Aki si Mayumi. "Mayumi, okay ka lang? Nasaktan ka ba?" Tanong niya. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala habang sinusuri ang bawat pulgada ng katawan nito. "Hindi. Okay lang ako." Nanginginig na sagot ni Mayumi. Yakap-yakap si Aling Gunita na umiiyak sa takot. "Ikaw, ang braso mo." Tiningnan ni Aki ang kanyang braso. Namumula ito at nagsisimulang mamaga. "Wala to." Niyakap niya si Mayumi ng mahigpit. Isang yakap na puno ng relief, ng takot, at ng isang emosyon na hindi pa niya pinapangalanan. "Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa'yo." Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi dahil sa sakit ng braso, kundi dahil sa sakit ng isiping muntik na itong mawala sa kanya. Habang nagkakagulo ang mga security guard ng ospital, isang bagay sa sahig ang nakaagaw ng pansin ni Aki. Sa lugar kung saan bumagsak ang isa sa mga lalaki, may isang cellphone na nahulog. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang screen ay basag, ngunit gumagana pa. Binuksan niya ang call log. Ang pinakahuling tawag na natanggap nito ay ilang minuto lang ang nakalipas. Ang pangalan sa contact, Boss D. Ang adrenaline mula sa insidente ay dahan-dahang nawala at ang pumalit dito ay isang nakapangingilabot na lamig. Habang pauwi sila sa safe house, walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Si Aling Gunita ay tahimik na nagdarasal sa isang sulok. Si Mayumi ay nakatingin lang sa bintana, ngunit wala siyang makita, kundi ang paulit-ulit na pag-replay ng mga pangyayari sa kanyang isipan. Ang van, ang mga maskara, ang takot sa mga mata ni Aling Gunita, ang paraan ng pagsalag ni Aki sa palo ng tubo para sa kanya. Pagdating nila sa unit, agad na ginamot ni Aling Gunita ang braso ni Aki. Habang pinupunasan nito ang pasa, walang imik si Mayumi. Ang kanyang katawan ay nandoon, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. "Mayumi, magpahinga ka na muna," sabi ni Aki. Ang boses ay malumanay. Tumangulang siya at pumasok sa kwarto. Isinara ang pinto. Humiga siya sa kama, ngunit hindi niya maipikit ang kanyang mga mata. Sa tuwing sinusubukan niya, nakikita niya ang mukha ng lalaking sumusugod sa kanya. Nararamdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Napabangon siya, hingal na para bang totoong nangyayari ulit ang lahat. Sumilip siya sa sala. Si Aki ay kausap ang kanyang team sa telepono. Ang boses ay galit at naguutos. Si Aling Gunita naman ay nagtitimpla ng tsaa. Ang mga kamay ay bahagya pa ring nanginginig. Ang bigat sa kanyang dibdib
ay hindi na niya makayanan. Ito ba ang magiging buhay niya? Ang magiging buhay ng anak niya? Palaging nagtatago? Palaging natatakot? Isang buhay na palaging nakasalalay sa pagbabantay ng ibang tao? Ang apoy ng paglaban na minsang nag-alab sa kanyang puso ay unti-unting pinapatay ng malamig na agos ng takot. Takot hindi para sa sarili niya, kundi para sa munting buhay sa loob niya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinabi ni Aki na dinoble na niya ang seguridad, ngunit hindi na ito narinig ni Mayumi. Ang kanyang desisyon ay buo na. Pag-alis ni Aki para pumunta sa opisina, nagsimula siyang mag-impake. Kinuha niya ang isang maliit na bag at inilagay ang iilang damit niya. Tinawagan niya si Aling Gunita. "Aling Gunita," sabi niya, ang kanyang boses ay walang buhay. "Pwede po ba kayong tulungan akong makakuha ng bus ticket papuntang probinsya? Sa Kanlungan po, uuwi na po ako." "Hisha, anong sinasabi mo?" Nag-aalalang tanong ng matanda. "Hindi ka pwedeng umalis. Delikado." "Mas delikado po kung mananatili ako rito," sabi ni Mayumi. At sa unang pagkakataon, nagsimula na namang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Ayoko na pong lumaban. Pagod na po ako. Gusto ko na lang po ng kapayapaan para sa anak ko. Ayoko pong lumaki siyang may ganitong panganib. Susuko na po ako sa kaso." Nang hapon na yon, bumalik si Aki sa unit na may dalang balita. Natunto na nila ang may-ari ng van. Ngunit pagpasok niya, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Mayumi ay nakatayo sa tabi ng pinto. Hawak ang isang nakaimpake ng bag. Ang mukha nito ay desidido, ngunit ang mga mata ay basag. "Aalis na ako," sabi ni Mayumi bago pa man makapagsalita si Aki. "Ano? Saan ka pupunta?" Naguguluhang tanong ni Aki. Dahan-dahang inilapag ang kanyang briefcase. "Uuwi na ako sa probinsya. Ititigil ko na ang kaso. Kakausapin ko ang mga Montemayor. Ibibigay ko ang kahit anong gusto nila, basta hayaan na nila kaming mamuhay ng tahimik." Nilapitan siya ni Aki. "Mayumi, hindi mo pwedeng gawin yan. Malapit na tayong manalo. Hawak na natin sila." "Manalo?" Mapaklang tumawa si Mayumi. "Manalo para ano, Aki? Para habang buhay kaming magtago? Para laging may takot sa bawat paglabas namin ng bahay? Ayoko ng ganoong buhay para sa anak ko. Hindi yan mangyayari. Ipakukulong natin sila." Giit ni Aki. "At paano kung hindi?" Sumigaw si Mayumi. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at desperasyon. Masyado silang makapangyarihan. Paano kung makahanap sila ng paraan para makalaya? Paano kung balikan nila kami? Buhay ng anak ko ang nakataya dito, Aki. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang isugal ang buhay niya para lang sa hustisya." Nakita ni Aki ang purong takot ng isang ina sa mga mata ni Mayumi. Ito ang kanyang all is lost moment. Ang sandali kung kailan ang takot ay mas matimbang pa kaysa sa pag-asa. Hinawakan ni Aki ang kanyang mga balikat, pilit na hinuhuli ang kanyang mga mata. "Mayumi, pakinggan mo ako." "Hindi!" Nagpumiglas si Mayumi. "Wala kang alam sa nararamdaman ko. Hindi mo naiintindihan." "Naiintindihan ko." Mas malakas na sabi ni Aki. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Mayumi mula sa kanya. "Nandito ako, Mayumi. Hindi lang dahil abogado mo ako. Hindi lang dahil sa utang na loob ko kay Marco. Nandito ako dahil nag-aalala ako sa'yo. Nandito ako para sa'yo." Natigilan si Mayumi. Ang mga salitang yon ay tumagos sa pader ng takot na kanyang itinayo. Tumingin siya sa mga mata ni Aki. Ang nakita niya ay hindi awa, hindi obligasyon. Nakita niya ang isang bagay na mas malalim, isang bagay na totoo. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, isang matinding kirot ang biglang sumaksak sa kanyang tiyan. Napahawak siya dito, napadaing sa sakit. Napatingin siya sa ibaba. Isang basa ang unti-unting kumakalat sa kanyang damit, tumutulo sa sahig. "Aki," bulong niya.
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at gulat. Ang tubig, pumutok na. Panahon na. Ang mundo ay biglang umikot sa dalawang magkaibang tempo. Sa loob ng ambulansya, ang tempo ay mabilis at puno ng kaguluhan. Ang tunog ng sirena, ang mga utos ng paramedic, ang bawat daing ni Mayumi sa bawat paghilab ng kanyang tiyan. Hawak ni Aki ang kanyang kamay, ang sariling takot at pag-aalala ay isinasantabi para magbigay lakas sa kanya. Kaya mo to, Mayumi. Nandito lang ako. Huminga ka ng malalim. Samantala, sa loob ng korte, ang tempo ay mabagal at sinadya. Bawat salita ay may bigat. Bawat tingin ay may kahulugan. Ang araw ng huling pagdinig ay nagsimula na. Ang legal team ni Aki ay naroon. Pinamumunuan ng kanyang pinakamagaling na associate, ngunit wala ang kanilang general. Ang upuan ni Aki ay bakante. Where is Attorney Katapangan? Tanong daw ng hukom. Ang boses ay may bahid ng pagkainip. Ang abogado ng mga Montemayor, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang katusuhan, ay ngumisi. Your Honor, it seems the petitioner's counsel has abandoned his case. Perhaps he has realized the futility of these baseless accusations. Nagsimula ang bulungan sa loob ng korte. Si Damiana at Silvan ay nakaupo ng may kumpiyansa. Ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng inosenteng biktima. Sa ospital, inilipat si Mayumi sa delivery room. Mr. Katapangan, hanggang dito na lang po kayo, sabi ng isang nurse. Bago bitawan ang kamay ni Mayumi, tumingin si Aki sa kanyang mga mata. Labanan mo yan, Mayumi. Para sa inyo ng anak mo. Babalik ako. Hinalikan niya ito sa noo. Isang kilos na mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita at mabilis na tumakbo palabas ng ospital. Pagdating ni Aki sa korte, pawis at hingal, nasa gitna na ng kanyang closing argument ang abogado ng mga Montemayor. And so, Your Honor, it is clear. My clients, the esteemed Montemayor family, are the real victims here. Victims of a malicious and greedy woman whose psychological instability has led her to fabricate these wild fantasies of scams and threats. Objection, Your Honor! Sigaw ni Aki mula sa pinto. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Attorney Katapangan, glad you could join us. Sarkastikong sabi ng hukom. May I know the reason for your tardiness? A matter of life and death, Your Honor. Sagot ni Aki habang mabilis na lumalakad patungo sa kanyang pwesto. I apologize to the court. Sa mga sumunod na oras, ang korte ay naging isang larangan ng digmaan. Inilatag ni Aki ang lahat ng ebidensya mula sa USB, ang mga bank statement, ang listahan ng mga biktima, ang mga pekeng dokumento. Ang bawat ebidensya ay isang malakas na suntok sa depensa ng mga Montemayor. Ngunit ang kanilang abogado ay magaling. Pinunit niya ang bawat argumento. These could be fabricated, Your Honor. How can we trust a piece of evidence that magically appeared from an anonymous source? Habang nangyayari ito, sa delivery room, si Mayumi ay nasa gitna ng kanyang sariling laban. Ang bawat pag-iri ay nagdudulot ng sakit na halos hindi niya makayanan. Ngunit sa bawat sakit, iniisip niya ang kanyang anak. Iniisip niya ang hustisya. Isa pa, ma'am. Malapit na. Sigaw ng doktor. Sa huling malakas na pag-iri, isang tunog ang pumuno sa silid. Ang tunog na pinapangarap ng bawat ina. Ang iyak ng isang sanggol. It's a boy. Masayang sabi ng nurse. Nang ilagay ang mainit at munting katawan sa kanyang dibdib, lahat ng sakit, lahat ng takot, ay biglang naglaho. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang kanyang munting sinag, ang kanyang pag-asa. Sa sandaling iyon, ang apoy sa kanyang puso ay muling nag-alab, mas maliwanag kaysa dati. Sa korte, malapit nang matapos ang lahat. Ang hukom ay mukhang hindi kumbinsido sa anonymous na ebidensya. Attorney Katapangan, without a direct witness to corroborate these files, I'm afraid
Biglang tumunog ang telepono ng associate ni Aki. Ibinulong nito ang isang bagay sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Aki. Tumayo siya. Your Honor, sabi ni Aki, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Mayroon po kaming huling testigo. Sino? Tanong ng hukom. Ang pangunahing biktima. Ang pinagmulan ng lahat ng ito, si Ginoong Mayumi Lazaro. Tumawa ang abogado ng depensa. Your Honor, that is impossible. Alam nating lahat na malapit na siyang manganak. She already did, Your Honor. Sabi ni Aki, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. And she wishes to testify via video call now. Isang alon ng pagkabigla ang bumalot sa buong courtroom. Pagkatapos ng ilang minutong teknikal na paghahanda, isang imahe ang lumitaw sa malaking screen sa harap ng korte. Ang imahe ni Mayumi. Mukha siyang pagod. Ang buhok ay basa ng pawis, nakahiga sa kama ng ospital. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na may bagong lakas. Sa kanyang mga bisig, nakabalot sa isang kumot, ay isang sanggol. Natahimik ang lahat. Maging ang hukom ay natigilan. Ginang Montemayor, tanong ng hukom. Nag-aalangan. Lazaro po. Mahinang pagtatama ni Mayumi, ngunit malinaw. Mayumi Lazaro. Sa ilalim ng panunumpa at sa pamamagitan ng mga tanong ni Aki, ikinuwento ni Mayumi ang lahat. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit ang bawat salita ay puno ng katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol sa perang minana niya. Ang pagtataksil, ang pagtataboy, ang mga banta, at ang tangkang pagdukot. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang tinitingnan niya sina Damiana at Silvan sa mga mata. Ginawa ninyo ito sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ginawa ninyo ito sa akin habang dinadala ko sa sinapupunan ko ang inyong dugo, ang inyong apo. Itinaas niya ng bahagya ang sanggol para makita ng kamera. Ito si Michael Sinag. At lumaban ako ngayon para sa kanya, para hindi niya maranasan ang kasamaang ipinaranas ninyo sa akin. Humarap siya sa hukom. Hukom, wala silang puso. Katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ang mukha ni Damiana ay puting-puti na parang papel. Si Silvan ay hindi makatingin sa screen. Ang kanilang maskara ay tuluyan ng nabasag. Ang imahe ng isang ina, nakakapanganak pa lang, na lumalaban para sa kanyang anak, ay isang ebidensyang hindi kayang pabulaanan ng sinumang abogado. Itinuktok ng hukom ang kanyang gavel. 1, 2, 3 beses. Guilty. Ang isang salitang iyon ay umaling-awngaw sa buong korte. Habang papalapit ang mga pulis para posasan sina Damiana at Silvan, ang huling nakita nila sa screen ay ang imahe ni Mayumi. Niyayakap ang kanyang anak habang tahimik na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Mga luha hindi ng sakit, kundi ng tagumpay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng payapang tunog ng mga kuliglig at ng banayad na hangin na dumadaan sa mga puno ng niyog. Ang hangin sa probinsya ng Kanlungan ay sariwa, malinis, parang bagong buhay. Nakaupo si Mayumi sa isang rocking chair sa veranda ng isang maliit, ngunit magandang bahay na ipinatayo niya. Mula roon, tanaw niya ang luntiang mga palayan at ang asul na bundok sa di kalayuan. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog si Baby Sinag, malusog at mabilog. Ang balita sa TV kaninang umaga ay nag-ulat ng pinal na hatol kina Damiana at Silvan Montemayor. Habambuhay na pagkabilanggo para sa syndicated estafa at iba pang mga kaso. Nakuha na ng lahat ng biktima, kabilang si Luz Cortez, ang hustisyang matagal nilang inasam. Ang pera ni Mayumi at ang pera ng kanyang mga magulang ay naibalik sa kanya. Ngunit hindi ang pera ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ito, ang tahimik na lugar na ito, ang kanyang anak.
ang kalayaang yakapin ang bawat bagong umaga nang walang takot. Isang karatula ang nakatayo malapit sa gate. Nakasulat dito, Kanlungan Foundation, isang tahanan para sa mga babaeng bumabangon. Gamit ang isang bahagi ng perang nakuha niya, itinayo niya ang pundasyon, isang safe house at livelihood center para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Tulad niya, si Aling Gunita ang nagsisilbing house mother, habang si Luz naman, na ngayon ay isa na sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang namamahala sa mga training program. Ito ang kanyang bagong layunin, ang gawing liwanag ang sarili niyang kadiliman para maging tanglaw sa iba. Mukhang maganda ang epekto sa iyo ng buhay probinsya. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Napalingon siya. Nakatayo sa may hagdanan si Aki, hindi nakasuot ng abogadong suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. May dala itong isang bayong na puno ng mga prutas. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mayumi. Isang ngiti na totoo at magaan. Aki, kanina ka pa? Kararating lang, sabi nito habang papalapit. Tiningnan nito si Baby Sinag. Ang laki na niya. Mana sa'yo, laging gutom. Pabirong sabi ni Mayumi. Tumawa si Aki, isang tunog na malaya at walang bigat ng nakaraan. Umupo ito sa isang silyang katabi niya. Sa loob ng 6 na buwan, palagi itong dumadalaw. Noong una, ang dahilan ay para sa mga update sa kaso. Ngunit nang matapos na ang kaso, patuloy pa rin itong bumabalik. Hindi na bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan, bilang si Aki. May sulat para sa'yo, sabi ni Aki, at iniabot sa kanya ang isang sobre. Galing ito sa city jail, binuksan ito ni Mayumi. Sulat kamay. Mula kay Sylvan, puno ito ng pagsisisi, ng paghingi ng tawad. Isinulat nito na mula pagkabata. Sunod-sunuran lang ito sa kanyang ina, natatakot na hindi matumbasan ang mga inaasahan nito. Sinabi niyang sa kulungan, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya siya. Walang naramdamang galit si Mayumi, wala ring awa. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Itinupi niya ang sulat at inilagay sa tabi. Napatwad mo na ba sila? Tanong ni Aki. Tumingin si Mayumi sa malayo sa papalubog na araw. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Iki. Para sa akin. At oo, malaya na ako sa galit. Nagkwentuhan pa sila tungkol sa mga simpleng bagay. Ang pundasyon, ang mga plano para sa Pasko, ang unang ngipin ni Sinag. Ang kanilang pag-uusap ay madali at natural. Wala na ang bigat, wala na ang utang na loob. Nang ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang langit ay nagkulay kahel at lila, isang payapang katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Mukhang nakauwi ka na, sabi ni Aki. Inuulit ang mga salitang minsan na niyang sinabi sa kanya. Tumingin si Mayumi kay Aki. Ang lalaking sumalo sa kanya noong siya'y bumagsak. Ang lalaking naging kanyang kalasag. Ang lalaking hindi siya sinukuan. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang pangako ng isang bagong simula. Ngumiti siya. Oo, Aki. Nakauwi na kaming lahat. Hindi na kailangan ng mga salita. Walang engrandeng deklarasyon ng pag-ibig. Sa halip, mayroong isang bagay na mas totoo at mas matatag. Isang pag-unawa, isang koneksyon na nabuo sa gitna ng api. Dahan-dahang inilagay ni Aki ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mayumi na nakapatong sa rocking chair. Isang simpleng kilos, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ang simula ng lahat. Magkasama nilang pinanood ang huling sinag ng araw na magpaalam. Alam na sa pagdating ng umaga, isang bagong kabanata ang naghihintay. Isang kabanatang isusulat nila ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Mayumi. Isang kwento ng pagbangon mula sa abo ng kataksilan. Isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, palaging may sisikat na araw ng pag-asa. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang manalo sa korte,
kundi ang muling buuin ang sarili at matutong magmahal at magtiwala muli. Ang aral ng kwento natin ngayon ay ito. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo iniiwasan ang pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon sa bawat pagkakataon. At ang pagpapatawad ay ang susi na nagpapalaya hindi sa taong nagkasala, kundi sa sarili nating pusong bilanggo ng sakit. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa paglalakbay ni Mayumi. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click ninyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.